Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa buong 2 weeks na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-describe ko yung bida. Tingnan nyo kung makikilala nyo kung kayo ba to o hindi. Kasi kung hindi ito para sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. So, ito yung description, okay? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fits sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, yung bida natin ay pwedeng in a relationship pero hindi siya kasal. Pwede rin babae yung bida. Or pwede rin lalaki kung introvert siya. Pero mas tatama itong reading sa babae. So, ulitin ko, may jowa siya, hindi siya kasal, walang anak. Pwede rin naman na yung bida natin ay nasa teenager pa lang to 29 years old. So again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo, sa person nyo, kakilala o idol. Ay, anong meron dito? May indecision tayo, oh. O difficult choice. Tungkol dito sa chariot. Ano kaya yun? Hindi ko magets. Kuha tayo ng dalawa pa. So, anong meron sa chariot? Well, may gusto siyang ma-overcome. Pwedeng fear. Dito, at ang fear ay may kinalaman sa doubt. Nagda-doubt siya sa faithfulness ng partner niya. Yun nga, nagdududa. In short. O in Tagalog, nagdududa siya sa pagmamahal ba ng kanyang partner. Kung loyal ba siya o hindi. Yan yung fear niya. Gusto niyang ma-overcome yon, yung fear. Gusto niyang malaman ng katotohanan. Ganyan ang dating.
Kung seryoso ba sa kanya yung partner niya o hindi, kung may iba na ba yung partner niya o wala pa. Yan yung fear niya. Okay? Pero ang maganda, nandito yung the star. Oh. Dulo pa siya. Pero maganda kung i-clarify din natin yun. Yung the star na yan. Dito na nga lang. So the star, the world, 2 of cups, death, ang dating sa akin, kakaroon na siya ng clarity dito na mali ang kanyang hinala. Overall na yan. Titigil na siya sa paghihinala dito kasi malalaman niya na mahal pala talaga siya ng partner niya. Kaya may celebration dito. Ngayon, ito yung clue. Teka, hirap kunin Itong deck. Ito yung clue natin. Ito yung possible partner o person na Leo sa reading na to. So, ang possible partner o person ay Cancer. Ito naman, pwede rin isa sa air sign, Gemini, Libra, o Aquarius. O Capricorn. Ngayon, kung di tumama sa inyo itong reading natin, edi baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Aquarius, Scorpio, Cancer. Ngayon, may clue pa tayo. Same instruction. Kung di tumama sa inyo itong clue natin, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, may ano tayo dito, red attire. So, may someone na mahilig sa red. O baka uniform yan. So, again, may someone na mahilig sa red na damit. O baka uniform yan. Mixed color eyes. So, pwedeng contact lens yan. Salawan siya, hindi siya makapili, kaya itinerno niya na lahat yung gusto niya sa mata niya. Kaya ganyan. O pwedeng inborn na ganyan. Kasi rare case yung ganyang kulay ng mata di ba? Out of 1 million, isa lang yung tatamaan yan. Pero who knows? Baka nga may ganyan. Okay? Kasi posible pa rin naman di ba? Yun nga lang weird. Ganyan yung mata parang pusa. Or para maging mas realistic. Di baka foreigner yan. Magkaiba sa kulay ng mata natin. So again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa inyo. Kung di literal na ganyan mata niya, di foreigner siguro, iba kulay ng mata. O baka nga salawahan yung tao at inilagay na yung mga paborito niyang contact lens sa mata niya. Kasi kanya-kanya namang trip yan, di ba? Ito muscular. So may someone na maskulado. Ito. Short. So may someone na maliit. Probably 5'4". Pababa ang height. Kuha pa tayo na ibang info. 9 minutes ba ito? Almost 10 minutes na. So, punta na tayo dito. Kung masasabi nito. Pero wait lang. Ayusin ko lang ito. Itong mga ginamit kong deck, masikip. Dito sa table.
Ano bang masasabi ng deck na to? Ibang senaryo. So, kung ibang senaryo, anong meron dito? 10 of Diamonds. At 5. 5 of Hearts. Maganda ba yan? Medyo alanganin. Kasi yung combination, magmumukha itong inggit. May someone na may inggit sa iba sa inyo. Siguro, suswertihin yung iba sa inyo. For some reason, sa 2 weeks na to ngayon, dahil may good fortune na paparating para sa iba sa inyo, kay inggitan. Ngayon yung negative energy. Alam mo yan yung may positive naman kasi may good news na paparating. Kaya may kakibat din siyang negative. So, yung negative ay inggit na. Ano pa? Kasi baka magkapera yung iba sa inyo. O magkaroon ng padala mula sa someone na malayo sa iba sa inyo. Lalo na kung may kamag-anak na nasa malayo o nasa abroad. Baka magpadala sa iba sa inyo ng pasalubong. So again, sa iba sa inyo. Hindi naman lahat, di ba? Ano pang senaryo ang makukuha natin dito? O baka promotion to. Nakaiinggitan. Ibang senaryo. Joker. Oh. Ito maganda. Maganda yung combination na yan. Kasi siya more like unexpected. Hindi nyo inasahan to. Literal na magkakapera nga yung iba sa inyo. Magkakapera, may good news. Umulit lang Pero sa part na to, unexpected yung hindi ko sinabi kanina. So, unexpected to. O baka to, you love interest, unexpected. You love interest, unexpected reconciliation mula sa ex. So again, unexpected happiness in general. Mukhang magiging masaya yung iba sa inyo. Depende. Pwede rin kasi itong magkakapera. Basta mahalaga may good fortune. Okay? Maaaring mangyari. O financial fortune, good news. Kaya lang ang negative scenario, saglit lang to. Saglit. Sasabihin natin pera, diba? Saglit lang dadaan sa palad ng iba sa inyo. Ngayon, kung ex naman to, dapat i-entertain agad o else maghanap na siya ulit ng iba. Ganon. Kumbaga, pag dumating yung opportunity, i-grab agad. Kasi, hindi siya magtatagal Para lang siyang pintok. May someone na kumatok. Pag di mo binuksan, di lumipat na sa iba yung kumatok. Ganon. Kumatok na siya sa ibang pinto. So, dapat buksan agad. Ay! 3 of spades naman. Pero don't worry. May isa pa tayo.
Five of Diamonds. Tingnan natin anong mabubuo ko sa isip ko. So again, teka. Five of Hearts pala to, oh. Tama nga, Five of Hearts. Ito, Five of Diamonds. Kala ko nagkamali ako ng ano eh. Tingin. Kala ko ito yung Five of Diamonds. At ito yung Five of Hearts. Anyways. Tingnan natin anong mabubuo ko. Ang dating in times of crisis, may tutulong sa iba sa inyo. Ibang case din naman eh. Halimbawa, nag-break na. Applicable to sa nag-break na. Reconciliation ay posible. Buti na lang talaga na una yung three. Three of Spades. Sabihin natin nagka-financial issues. Eto, maayos naman. So, para lang din siya yung yung kanina. Eto, yung may joker saka yung ace of clubs. So, kung may utang, mababayaran. Sabihin natin may difficulty na maaaring ma-experience yung iba sa inyo. So, don't worry, may improvement naman somehow. Maisip. Isa na lang. Isang spread na lang. Last na spread in short. Ay, naku. Hindi pala lumabas. Sana maganda to. Itong uli. Ni. Ano to? Ang sakit na ulo ko. Ayoko nung combination. Parang ang dating may someone na magsisimula pa lang maging indecisive o maging unreliable o maging dishonest. Medyo confusing to kasi kulang sa details kaya magdadagdag tayo ng tatlo. Kung saan ba yan? Karelasyon ba yan? Friendship? Kapamilya? Katrabaho? Dalawang bata nako. Tingin ko anak to ng iba sa inyo. Mga anak o isang anak. Basta anak to, dalawang bata eh. Parang nagloloko siya. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, niloloko niya yung magulang niya. So, paano yun? Siguro, may iba sa inyo na college. College yung anak. Tapos, yung tuition. Hala, binabayad sa school. Yung pera. Yung pala, ginagastos. Ganon. Tapos, pinipeke niya yung resibo. So, maraming pwedeng case dito. Ngayon, ibang case din nagbubulakbol. Nagsisimula na magbulakbol yung anak dito, mga anak. O napapariwara na yung anak. Hindi na siya napasok ng school. Puro barkada na lang. Lagi nagka-cutting classes. Walang idea yung iba sa inyo, yung nanay.
tatay. Yung magulang, walang idea. Na nagka-cutting classes yung anak. O again, kung siya yung nagbabayad ng tuition, ginagastos niya pala. Pero malaki chance talaga anak. Kasi dalawa yung child natin eh. So, anak yan. So, tatama lang to sa iba sa inyo na may anak na nag-aaral pa. Ito, university na to. O school. Wala nang maisip. Anyways, beware na lang. Ito, last deck na to. Kukuha lang ako ng tatlong card. Babasahin ko na lang. Para mabilis. General advice na to for the whole 2 weeks. Teka, hindi ko mabasa. Ayan. Spiritual teacher, your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Winter, the answers to your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. So, kailan yan? Winter months. Hanapin ko sa internet. Hindi ako sure, pero parang December yan. December to March. Pero again, hindi ako sure. Kailan yung winter? Wala naman kasi winter. May winter ba dito sa Philippines? Yung nag-yellow-yellow. Yung nag-niebe. Wala naman. Pero taglamig ako. Pero para sure, ito winter season. December 21, 2025 to December 21, 2025 to March 20 nga. Tama, March 20, 2026. So, dyan siya manifest yung answer dito sa mga dasal o affirmation. Doon daw mangyayari sa winter months. So, again, winter months, December 21, 2025 to March 20, 2026. Ito, daughter. Ito, daughter. Ito, son eh. So, sabi, daughter. The answer to your question involves your daughter or daughter. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Okay na.